Magandang umaga po mga kapamilya, si Vince Villar po ito. Narito ako ngayon sa paanan ng Bulkang Mayon sa Barangay Mataanag, Legazpi City. Pero ito po ay nasa 7 to 8 kilometers extended danger zone na po. So safe naman dito. Pero bagamat safe nga po sa uson, pyroclastic density current o pag daos-dos ng mga bato mula doon sa Bulkang Mayon, hindi naman po ligtas yung kanilang mga pananim sa pagbuga ng abo or ashfall. Katunayan, narito po ako sa taniman ng pechay ni Tatay Dominguito Abellano ng Barangay Mataanag. Pinasyalan po namin yung kanya mga pechay na ayon sa kanya ay hindi na raw niya mapapakinabangan pa. Napakalaking kalugihan po ito sa kanya. Inaasahan niya sana na maani niya na ito at maipagbili sa merkado, pero dulot nga ng pag-alboruto ng bulkan at nung sunod-sunod na ashfall nung mga nakaraang mga araw ay ganito po ang nangyari sa kanyang mga pananim. Makikita nyo may mga natumba na, pero ang matindi po nito ay may mga nalalanta na, no, dahil po sa abo. Nung mga nakaraan, nabalot daw po ito ng mga abono, pero dahil nagkaroon ng mga pag-ulan nitong mga nakaraang mga araw ay nahugasan na. Pero kahit nga po nahugasan na, makikita nyo po, papakita ko lang ng malapitan yung ibang mga tanim nila. Ayan, oh, nalanta na. Ito, tingnan nyo ito. Ayan, makikita nyo yung nangyari sa pananim niya. Ayan, oh, parang kala mo, ayan, oh. So parang akala mo ano binuhusan ng mainit na tubig kaya nalanta. Marami pa niyan dito, no? So sabi ko nga kay tatay, kung pwede pa bang mamili lang na maibenta. Kaya lang nag-aalala din sa ano, sa kalusugan ng mga kakain dahil syempre nabalot na ito ng abo. Tingnan nyo, oh. Yan, nalanta yan. Pero sabi niya naman daw ay nahugasan na rin ito ng ulan, no? Yan, tingnan nyo. Hindi na talaga siya mapapakinabangan pa, no? So ang pechay pa naman ang kinakain talaga yung dahon. So ang ginawa na lang ni tatay dito, mag-alternate cropping na lang daw siya. Nagtanim na siya ng mga sili. Pero ito talaga, no? Aabot ng mga ilang kabanto, tay, itong mga tanim mong ito. Mga sobrang 300 kilos. 300 kilos. So mga 15,000 yan. So ganun ang lugi mo. Doon pa naman sa isa pa naman, nalugi din doon yung kamatisan niya dahil din so nakaraang bagyo. Bagyo. Ngayon naman, dahil sa abo ng bulkan, itong nangyari sa kanyang mga pechay. Oh, Kaya mga giyaw ng down. hindi na talagang papakinabangan. Kahit mamili na lang tayo, tay. Mamili na lang kaya tayo ng mga... Pero di ba pag ibebenta mo yan, buong puno, di ba? Dahil naman yung pinibintay yan. Nako, Pag-abot kan sa banwa, lusaw na yan. lusaw na. Lapa na. Kaya ilalag mo sa runner. Tapos makaira kang makabakal. Makaira kang makabakal na arkano. Oo, may abo na eh, di ba? Mm. Baka kung mapano pa sila, masama rin sa kalusugan yun. Lalong malulog. Isinita pag-abot kan sa banwa, malusaw na yan. Lapa Nako, na. nako. Lalong malulog kan sumakabakal kaya mas marinay itong digina sana. Kahit ikaw hindi mo kakainin yan? Minsan nagugulay man ako kaya no. Pero Pang sarili na lang talaga. pili. Nako naman. Kaya pigsalidan ko na sa lada. Sayang man kang kapagalan ko ng pagawan. Tapos ang binonus ko digiyo. Alos sobrang duwang sako. 2 sako ng abono. Oo. Ang laking gastos. Paano yan? May natatanggap ba kayong assistance man lang para makabawi kayo? Dahil man. Nako, so hindi kayo mga evacuee, no? Pero yun nga, ang masama nito, kahit malayo kayo sa ano, apektado naman yung hanap buhay nyo. Ah. So ano na lang ang alternatibo mo tayo? Anong gagawin mo rito? Kaya naman ko na sa lada. Sayang kang kapagalan ko digiyo. Ano ko sa kilada.
Kamatis nga ako ta na. Mm. Kaso wala man kong pambakal si Similya. Oh, similya pambili ng ano, similya ng kamatis. Pambakal si Similya. Sana mabigyan kayo ng assistance dito na Kaya inano ko sa lada, taso lada. kasi yung Ako duman kay pang abo. kasi yung sabi mo yung kamatisan mo hindi mo rin napakinabangan kasi nasira ng bagyo. Bagyo. Ngayon naman itong petsayan mo nasira naman ng Oo. ashfall ng abo. Tulo. Nako. Ko so lada ko binagyo. Mm. Pati rin yung ano mo, yung masili mo lada. binagyo rin. Oo. No ba yan? So paano niyan ang pagbuhay tay? Saan mo na utang-utang muna? Kuyan, kung may nag-ooron man trabaho sa Aldawan, paldawan ko na ko sa uma. Nako. Kapag wala ng trabaho, di naman ko sa late. Isa pa nga pala no, si Tatay, isa siya sa mga survivor nung mga nakaraang eruption pa. May naikwento siya nung 1990s. Ay halos abutin daw siya nung pyroclastic flow. Tama ba tay? Buti nakaligtas po kayo no. Sabi mo maraming namatay no ng mga farmers dito sa inyo. Iyo, sa mga ni, so amit. Nasa tulo sa ko, sa muya. Tatlong kapamilya mo ang namatay. Sa amit tapos tutugang kong tapos bayawong ko Mm. ang nagad kung kang 23. So saan ka naka ano yun? Paano ka naka-survive noon? Dahil nabot ako, digdi na sa kuya, baba na ako. Mapauma ng anak ko. So ngayon pag may mga ano ang mayon, panay na lang ang tingin mo diyan. Oo. Oo. Takot na kaya. Oo. Tibalik gigisa na ko sa baba. Dito na sa ano at Oo. least 7 to 8 to eh, Oo. no? Dati pala doon kayo Taso. nagtatanim sa taas talaga, mga 4 to 6 kilometers ganyan. So inang ganan dyan kang uson, duman kami naglilati, ito pa mga tugang. Pero ngayon, nagbaraba na sinda tayo. Yung inabot ng uso na yon, Oo. ano nyo dati, yung Ultimo na. taniman nyo dati yon? Oo. Grabe. Ultimo na itong inano kang uson, pinundua. Grabe talaga no. Kawawa. Kawawa ang mga farmers, mga kapamilya. Oo. So hindi naman humihingi si Tatay, pero yun nga, sana raw makabawi kaagad siya. No? Similya na lang ng kamatis ang hinihingi. Tingnan to. Grabe. Kung ikaw ay nagpagod ng kapital, ng pagtatanim, tapos ganito ang mangyayari. Nako. Buti si Tatay parang wala lang, no? Parang nasanay ka na tay na nalulugi ka ang mga pananim mo rito. Nako naman. So yan po ang latest natin mula rito sa barangay Mataanag, Legazpi City. Ito po si Vince Villar, kasama ko si Tatay Dominguito Abellano ng barangay Mataanag. Magandang umaga, salamat.